Mga kapuso, kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference sa Pag-asa kaugnay ng bagyong Quinta. Pakinggan po natin ang ilang bahagi nito. Then sa Huwebes po ng umaga ay nandito na po siya sa Overkalamayan Group. And eventually lalabas po siya sa Friday po ng umaga or towards the afternoon of Friday. Ito po yung ating chronology of events. We spotted Quinta as a low pressure area east of Mindanao outside PAR on December 18. Actually po, ito po yung kung saan nabuo yung si Pablo. Doon din po siya nakita natin noong 18. Yung si Pablo is November 20, nandun po siya sa lugar ng Marshall Islands. Marshall Islands din po siya nung December 18, itong si Quinta. And it entered the PAR still in LPA category east of Mindanao. At ito po ay sinama po natin sa ating weather forecast in the morning of December 23. That was the other day. So we issued weather advisory number 1 at 10:30 a.m. on December 24, kahapon po yan. And ito po ay nag-develop into tropical depression kaninang umaga, December 25, and we issued the initial bulletin. At mayroon pong kaakibat na signal warning number 1. At ito po ay nag-intensify into a tropical storm before 11. Ito po yung information about Tropical Storm Quinta. Local name is Quinta, international name is Wukong, which means king of monkeys in Chinese myth. Ang position as of 10 a.m. is 260 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. And ito po ay may taglay na hangin na 65 kilometers per hour at may bugso po siya ng 80 kilometers per hour or gustiness of 80 kilometers per hour. Ang kanya pong takbo ay 19 kilometers per hour. Ang rainfall estimated or associated rainfall ng si Quinta ay 10 to 20 millimeters per hour. Hindi po ito torrential. Within 350 kilometers diameter. Mas maliit po itong si Quinta compared with Pablo. Mayroon po tayo ni-raise na signal number 2 over Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Province, and Siargao Island. Public storm warning signal number 1 is raised over Northern Samar, Western Samar, Biliran, Bohol, Cebu, Camotes Islands, Surigao Provinces, Agusan Provinces, Misamis Oriental, and Camiguin Province. Ano po yung ini-expect po natin with Quinta? Hindi po makaka-epekto directly dun sa area na tinamaan ni Pablo, including Combal, Davao Oriental, at yung iba pang lugar na tinamaan ni Pablo. Ang forecast track na tinatahak nitong si Quinta ay hindi po ganong nagbabago mula pa nung sinusubaybayan po natin ito during the last few days. Expected rainfall, as I had said, is hindi po siya torrential, but we are still expecting some flash floods and landslides doon po especially doon sa Leyte, southern part of Leyte. Storm surges are also expected and big waves in the eastern coast of Samar and Leyte, including Siargao and Dinagat Islands. Yun lang po, at gaya ng sinabi kanina, hindi po ito nakakamukha ni Pablo na malakas yung si Pablo at maraming ulan na binuhos doon po sa lugar na hindi po gaanong tinatamaan ng bagyo. Maraming salamat po.
Thank you very much, Dr. Vicente Malano, our acting Deputy Administrator for Operations and Services. With us here in the panel, of course, is Jose Benito Ramos of NDRAMC and Mr. Robert Sabri, Chief of the Weather Division. So let's hear now from Jose Ramos. Mga kapuso, yan po ang press conference na isinasagawa po tungkol po sa Bagyong Quinta. At gaya nga po ng sinabi ng Pag-asa kaninang madaling araw ay namataan na ito bilang isang tropical depression. At bago mag-alas 11 na umaga ay naging isang tropical storm na. At sa ngayon may nakataas na storm warning signals number 1 at 2 sa ilang bahagi ng Samar, Leyte at iba pang kalapit na probinsya. At sabi nga po ng Pag-asa ay di tulad po ng Bagyong Pablo ay mas kakaunti ang inaasahang amount of rainfall na dala ng bagyong ito at inaasahan na sa Biyernes lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Paglapit ng